Okay mga guys, magandang oras. So shoutout muna tayo mga idol. So shoutout tayo sa nagko-comment sa atin lagi, si Wilfredo Ariap mga guys. So shoutout sa iyo. So ito siyang nagko-comment sa aming video mga guys, si Wilfredo Ariap. So salamat kami sa iyo kasi nagko-comment ka, nagagastos ng load. So parang nag-i-effort ka ng oras, mga kahit lang ilang ang manood sa ating vlog mga guys. So ito siyang nagko-comment, kaya shoutout natin ito. Shoutout sa iyo Wilfredo Ariap. At saka si Six Angel 22 vlog mga guys, kasi ito nagtuturo sa amin kung paano gawin sa YouTube, kasi kung mayroong mga minsan dumarating sa YouTube na hindi namin naintindihan sa aming vlog, so siyang nagtuturo. So itong aming tutor kung baga. So pero mayroon akong nakita sa kanya, si Six Angel 22 vlog, si Lian. So parang mayroong doon sa atin na parte, ewan ko kung umuwi ka, pero hindi ka naman nag-Facebook, nag-message sa Facebook, or kung umuwi ka. Pero mayroong mga doon sa atin nakita sa iyong vlog na doon sa atin, ewan ko kung nag-Facebook ka lang, siguro nagkakumustahan tayo doon. Baka tayo, medyo nag-effort na umuwi doon. Pero di bali na lang sa susundan lang mga idol. Pag umuwi to si Six Angel 22 vlog, magkukumustahan kami. Kasi matagal na kami itong mga guys, yung mga 20 years na yata. Nasa abroad pala. So nag-comment siya nung una na kung nakilala ko mga guys pagkakita ko doon sa kanyang Facebook. So ito talagang kanyang ina, yung kanyang ama, yun ang nagkakaano kami ng una, kakausap-usap. At saka sana kung mayroong mag-comment na iba, yung aming hinihintay na sa aming YouTube channel at special vlog mga guys, na kung masaya kung may magko-comment na mga guys, organic sponsor sa amin, kahit na lang 2 or 3. So siguro baka panahon na yun, baka kami maka charity vlogger, makalingap, makatulong ba sa medyo nangangailangan. So baka kung meron sanang mag-sponsor sa amin, gaya ng ibang mga vlogger ba mga guys, na meron mga organic sponsor. So tayo mapansin naman tayo ng mga ibang nanonood na magkaroon ng mag-organic sponsor. Yun, itutulong namin lahat yan. Kung baga pwedeng mabigay, yung mga bigas, grocery, or kahit dingding na medyo ayusin mga medyo makikita natin na bahay na medyo dapat palitan, kaya ni Kuya Noli Vlog. So pati yung bubong mga guys. So hindi naman lang maganda na kahit lang mapalitan ng mga dingding at saka bubong na medyo may mga butas, parang baga ayusin. Kung meron lang sa amin mag-organic sponsor, yun itutulong namin lahat. Kung depende kung anong gustong gawin ng mag-organic sponsor, yung aming inihintay na mayroong mag-comment mga guys. So sana kung mayroong makagpansin sa aming video, magkaroon ng organic sponsor, hindi yan masasayang, kasi kami tutulong namin yan. Nag-usap na kami ng aming team, yung aking editor, yung team ko. So itutulong namin yan lahat. Kung baga depende na sa gusto ng mag-organic sponsor kung anong gagawin. So yun ang aming hinihintay. May mag-comment lang sa aming video, so gagawin namin kagad ang aming effort or magagawa para naman medyo makatulong sa ating kapatao mga guys. Yun ang aming merong sanang baga, kung maawang ating Diyos, merong makapanood na
siyang maggabay sa kanya, mag-organic sponsor sa amin. So, itutulong namin kasama ng team ko. Kung medyo masaya kami, kung makakatulong kami. So, sasama-sama kami ng aking team, editor, para ano naman, medyo may sumaya na tao na medyo, kasi ngayon, naku, mga idol ang naghihirap. Marami talaga. Kumbaga mayroon naman lang makapagbigay ng kaunting mga kahit pantawid gutom or kung ano man, kung mga bahay na butas na kailangan naman lang takpan yung dingding sa kabubong. Siguro ang tao sasaya ng ganun. Naku, kung pinakamasaya na sigurong tao na ganun matutulungan at saka grocery naman ang pagkain, yun sana ang aming hinihintay ng aming team. So, para medyo maging maayos-ayos naman ang aming vlogging na mayroon naman kaming silbi sa mundo gamit. So, makatulong tayo sa ating kapwa. So, okay mga guys, thank you very much. So, yun ang ating parang ngayon na shout out, yung na topic sa ating shout out na iba na kung mayroong organic sponsor, gagawin namin ang lahat para medyo makatulong sa ating kapwa-tao. So, okay mga guys, thank you very much. Mga guys, dito tayo sa second floor sa may balkonahe mga idol. Yan, second floor yan sa baba. Highway yan, patungong Tacloban. So dito, papunta ng Katbalogan, Kalbayog, Alin, Katarman, patungo sa Maynila, doon sa Matnog. So yan, nalagyan na ni Patrick ng grout. Yan. Kasi tumataga sa ilalim mga guys dyan. Pinag-grout na yata ito. Lahat na. Ayan. Meron na. Kasi brown ito. Brown ang kanyang linagay. Parang walang siminto sa ilalim ng iba. Ayan. Ang grout na yata. Dito sa may gilid. Yan, mga pula-pula kasi yung brown red brown mga guys. Yan, hindi pa yan kasi tatalis pa yan, wala pa. Punta tayo dun sa lagyan na yung tulungunin na ito mga guys. Malalaman ito kung ulan mga guys. Papatukong pa ba din sa ilalim ng tubig o hindi. Pero parang nabuli naman mga guys. Nasarop na. Kumbaga dito sa Waray, ba't nasarop nabuli mga guys? Yung nasarop nabuli, isa lang yun. Na na takpan na ba ng yung kanyang butas. O manatakpan na nung una, wala naman yan. Iwan ko lang kung hindi pa yan to. Yung tumagas pa yan. Iwan ko lang. Kasi 0-0 dapat meron itong pagitan na parang kahit una imedya na pako na ang kanyang pagitan para ang grout malapad ang kanyang paglalagyan. Kaya pala dito kailangan kung open area ng mga tiles sa nuulanan ba yung outdoor na tiles. Pero pagitan hindi ganito na dikit 0-0. Ito hindi namin napagandaan. Tulad yan malaki ang agwat niya. Just kahit lang ganyan. Diyan sana gano'n ang pagitan. Parang ang grout niya matakpan talaga ang butas sa ilalim. Yan dapat. So, akit tayo dito sa taas mga guys. Tapos na dito lahat dito sa may railing, sa may hulga. Dito sa second floor. Naman tayo sa third floor, tingnan natin. So, okay na ito. Sana hindi na ito tumagas. Para okay na ito. Punta tayo sa second floor mga guys.
Yan mga guys. Dito tayo mga idol sa third floor. Ito na. Lagyan na ni Patrick ng grout puti. Kasi puti naman itong tiles. Puti rin itong ano. Linagay. So, yung ano na yan. To, kanal. Doon siya. Papuntang ilalim yung ano yan na bara. Meron akong biniling pambara. Iwan ko kung matanggal yan. Yung parang chemical. Try ko yan. So ito, igagrot talaga ito kasi tumataga sa ilalim, naglulumot-lumot mga guys. Mabuti ngayon, pati din sa gilid yan, sa mga gilid ba. Nagrot na ni Patrick. Bukas ito, tatapusin namin ito. Kahit ilang araw ito. Papatapos ko ito mga guys, para mabuli lang ito. Matakpan ba, mabuli, masyarop ba. Yung matakpan, mabubuli. Tsaka o sino masasarop, yan, isa lang yan. Yung tatlo na kasi dito ang waray dito sa amin pag halimbawa takpan ito yung mga butas bubulihin yung tawag bulihin yung butas buho yung butas buho dito sa amin yung mga buho kailangan ibuli or sarupon ba mga guys takpan ba kumbaga sa Tagalog tatakpan yung mga butas, yung ibig sabihin ng mabuli, sarupon, bubulihin ng buho, yung butas ba? Yun ang ibig sabihin yan. Tinakpan ng Patrick yung sarop na, mga guys, mabuli na. Yan. So itong aming tatapusin namin ito mga guys, hanggang ilang araw ito dito. Doon sa second floor, sa may railing, sa hallway, doon sa may terrace sa ibaba, yung balupanahe. Tapos na ito, Patrick, Utrong panim. Ulitin pa daw. Para sigurado. Kasi para hindi tumagas, sana hindi umulan. Pero medyo okay naman yan yung panahon. Nakalusaw na yung, samang panahon. So, ito. Para sigurado, papatigasin muna mga guys. Kasi una pa lang. Tapos, ulitan pangalawa para sigurado na matakpan. Yan mga navigator mga guys, marami. So, tatakpan dito yung mga butas na yan para hindi tumagas mga guys doon sa pagtagalan ng panahon Patrick, para hindi kasi yung yung tubig tagalan ng panahon naghahanap talaga ng papasukan kumbaga dadaanan ba dadaanan dun sa papunta sa ilalim na tutulo na sa ground yun para yan masigurado parang uulitan para ang medyo na hindi na tatakpan ng mabuti matakpan na sa second space na pag grout. Pangalawang ulit ba na pagpahid para sigurado matakpan talaga. Pagkatapos ito tumatagas ito Patrick, anong gagawin natin doon? Tumatagas sa dingding doon sa may kwarto dito ba ito diyan baka diyan sa gilid ay dapat malituan Sahara iya Sahara para panigurado pang boss Sahara. Diri Sahara po ito nga itlata. Ito? Waterproofing. Oo. Pero mas mapalagat na Sahara tema. Sudangan tayong kuan. Dida. Nasuhot nga to. Taga sa ilalim mga guys nga to sa dingding ng kwarto. Talaga basta dito man dito. Hindi maparte. Ako parang talaga eros lang. Oo. Kuman nga ni Kuwait Lo, sa trabaho ng buhay. Ito tulong ko dito ilar matadong tayo ni. Kinita ba ito? Kita ka? Basta din tumatagos mga idol doon sa ilalim. So ito pang ipapa-repair ko. Ito si Patrick naman nagtatsaga dito. Kasi ito para ito medyo mais-is na. So i-update lang natin ito. Yung pangalawang nito kapag tumigil na yung una, pangalawa, siguro mabubuli na yung lahat, yan, matatakpan na, sasarap na ba?
maubos pa nito iya. Bro, Maubos pa ano. Tapos pag ikaduha, siguro makuan na. makapagpuno na yun. Mapupuno na. Pupuno na siya mga guys. Mabubuli ng mabuti. Matatakpan ba? Masasarok. Medyo, kasi ano pa man, medyo, ano pa, ano pa, mamasa-masa pa, ano pa. Ano ba't Katagalog ba't kitong muhulos pa? Basa. Basa pa. O, basa pa mga idol. Pag ano yan, pag tumigas, medyo magkakaroon pa yan ng butas-butas. Parang, ano ba Tagalog nga kupos. Di ba nakupos man ito? Mababa. O, medyo bumababa. Lumilit mga guys kapag, ano, pag matigas na, medyo kumikipot ng ang mga grout. Kasi magkakaroon pa yan ng kaunting butas. Pag pangalawang pahiran na, ayan na siguro ba, ano na yan, mabubuli talaga ng gaano, matatakpan talaga lahat. Kasi kailangan ito takpang kasi tumatagos sa ilalim ang tubig talaga. Kasi kung nung una pa man na-edition ito, Patrick, ano, na mayroong pagitan na maliit ba, parang yung una medyo na pako, di ba, ang ano niya, laki lang. Hindi naman gaano na malaki. Kahit maliit lang na ano, kasi ang grout niya medyo malapad, di mas maganda no, hindi na ang tubig papasok. Kasi malaki ang ano niya, mapapahiran ng ano grout kasi mayroong pagitan. Sana ganun ang ating ginawa. Okay lang sa loob kasi ano, kahit 0-0 ganito kasi hindi naman ulanan, di ba? Okay lang yun. Dito sa open area kasi hindi maganda talagang 0-0 ganitong dikit. Kailangan mayroong pagitan na maglagyan ng grout. Yan talaga ang ano. Siyempre, kikita na kung tapos na yung pagtatrabaho. Ang mayroong mga medyo dapat i-revise. Tulad doon sa second floor, hindi yan ma-revise kasi kung mayroon lang kung malaking pera paparevise ko. 3 kwarto, tapos 2 CR. Yun ang CR doon sa 2 anak ko. Kay Kuya Andret saka kay Jeffrey. Yun ang nakasagabal na CR doon sa kanilang kwarto. Sapagkat kung walang CR doon sa kanilang kwarto, diyan lang sa labas, ilinlabas lang kasi mayroong pinto naman, lumabas lang, tag-isa-isa sila. Malapad ang ano kwarto, mga guys. Kahit pa mga guys. Darag-darag ko pa na mga guys. Parang sayawan or tumbling-tumbling. Medyo malapad talaga kasi nung nakaguop ang yung CR doon. Medyo makipot ang kwarto pero okay naman lang yun kahit tapos na yan. Ang pangatlong kwarto, yun ang sana wala yun. Parang open area lang o pinaka sala na lang. Saka yung CR sa gilid sa labas. Para isa lang ang CR, hindi dulad dyan sa kwarto doon sa kwarto. Meron silang CR. Isang CR, isa silang pinto, mag-isa naman lalaki. Isa silang pinto, isang CR lang yun. Parang common sa kanilang dalawa. Meron dito isang CR sa second floor, doon sa isang kwarto. So meron CR, sariling CR, isang kwarto lang. Dapat wala na yan ang kwarto na yan. Wala namang tumitira. Wala pa mang titira dyan. 2 lang anak ko, mayroon pa dito, dyan, may kwarto pa dyan. Dito sa 3rd floor, ito mayroong dining area, kainan, counter bar. Sana hindi yun nalagyan ng kwarto na lang para isa na lang, 2 na lang kwarto. Tag-isa sila, kami meron namang kwarto doon sa master bedroom sa ibaba. So sana ganun para mas ang kanyang pinakasala maluwag. Tapos yung CR isa na lang. Pinaka-common CR na lang, medyo malapad pa na CR. So hindi na nakikita talaga kung tapos ng bahay, kung anong dapat i-remodel, ang dapat i-revise. Kung mabuti kung meron kang pera na marami. Kasi pwede yan ma-revise. Kasi pera lang ang pag-repair. Kahit anong pag-repair na klase nila ito, Patrick, hirap po lumanatan. Sus kaya mga guys, pera lang ang wala. Kasi nakikita talaga na ang diferensya kung tapos na, kung anong dapat na ganito pala, hindi dapat ganito. So, siyempre, pag gawa mo, sa paggawa ng bahay, okay pa diyan pagtrabaho. Naku, kung halos tapos na, yan, sus. Mali pala ang design na ganito. So, mabuti kung marami kang pera. Pwede yan ma-repair, gibain.
Kung tama lang ang pera, magigiba ka. Ano yung paninwildo, ano yung mga material mahal. So, wala na, final na, decision. Ika nga, kung ano nandyan, kahit mayroong pagkakamali, patuloy na lang yan mga idol. Di na yan pwedeng baguhin, yan na lang, final na. Bahala na lang yung susunod na mga anak. Kami, ano naman, medyo lahat ng tao lilipas naman. Yung mga matitira, yung mga anak, ang ano lang nito, mag-away-away silang dalawa, mga parehas lalaki. Anong kanilang gagawin dito sa bahay? Iwan ko na lang. Yung kaniyang kuya kasi yun ang intindihin mga guys, yung aming panganay. Kasi yung bunso siya, sabihan ko ikaw mag-ano sa kuya mo. Kasi yun ang may diferensya mga guys sa puso. Pina-ECG ko kahapon. So babalik kami sunod na linggo, Porto de Ico na. Siguro baka na yan, baka mayroon ng maintenance na gamot. Sana hindi pa namin alam kung anong sabi ng cardiologist na doktora. Si doktora, ito bang doktora yun na rinifer ng aming family doktor, Dr. Sanoria kahapon. Ang aming family doktor mga guys, doon sa ultrasound, si Dr. Sanoria. So, internal medicine yun, specialist. Pero, kasi sa dibdib, pina-ECG, so review for today ko doon kay doktora, yung doktora pinag-refer niya sa simple, yung cardiologist, pediatrician. So, hindi yung pwedeng mga cardiologist na yung pamatanda, iba daw. Kailangan cardiologist na pambata, yung pediatrician kasi bata pa, yung 14 pa lang ang edad. So, dadalhin ko yan sa susunod na linggo mga guys, yung bata. Sana kasi parang nawawalan ng malay nung unang araw. Yan, takot nga kami. So, yan ang magiging bueno mga guys. Hindi na kami yan kasi lilipas din kami. Wala na kami yan, alam mo wala namang tao. Kung wala na. Iwan ko na lang sa matitira sa kanilang dalawa kung anong kanilang kapalaran. So, bahala na. So, kaya ito, parang halos kayod kalabaw kami mga guys. Ang araw yung gabi ginagawa naming araw mga guys. Kasi ipapahinga na yun. Gabi na yun, pero parang araw na lang kasi halos hindi matulog. Gising pa, tatrabaho. Dahilan lang sa pagbuhay ng mga anak. Mga guys, kailangan mong alagaan, pakainin, buhayin. Pero yan, bata na yan kasi talagang ang sinasabi, Patrick, yung sinasabi, kung walang ipinibiling pera at saka yung mayroong namang pira-pira na binibili, kasi yung mga bata na yan, halos karne lang. Mga binibili natin, yung mga preservative, yung mga tusino, hotdog, yun ang puso na, ayun na ng puso mga guys. Yung karne, yung barbecue na karne na piniprito lang na yung kawali, naku, hindi halos matanggal. Talaga lang. Yung mga chicken nugget. Bariyan na muna tayo. Oh, sige, trick. Yun talaga ang mga guys. Tapos yung medyo walang bibili, yung lang tuyo, gulay, at yung ang walang sakit pala. Masarap pag may gulay lang. Oo, yun ang kung mayroong mga nako mga guys. I-snack muna sila mga guys, dun sa ibaba. So, bababa ko mamaya. Yun ang sinasabi mga guys. Kaya, yung walang alos ibili, tuyo lang, gulay, walang sakit. Tibak si mga guys, talagang maliksi. Tsaka walang sakit sa dibdib. Yung parang merong halos karne. Yun na nga kasi marami kaming trabaho. Kung ano lang kanilang makita, mga dilata. Hindi ka may halos matulog. Lang yun sila. Kumakain kahit anong makita nila. Puro asiti, mga oil. Yun, nasa puso na. Mga guys, ang sakit. Kaya yun ang aming tututukan. Wala din kayo magagawa sapagkat kung di naman kayo magtrabaho, himatay naman mga guys ng gutom. Wala kang ibibili ng kahit na lang pagkain, bigas, ulam, lahat ng pangangailangan sa bahay. So, talagang hindi nagkakabalansi mga guys.
hindi talaga perpekto ang tao. Ginawa siguro ang tao ng Diyos. Talagang hindi perpekto lang ang pangalan ng tao mga guys, pero ang tao hindi perpekto. Merong perpekto lang ang pangalan ng tao. Si Mr. Perfecto. Pero ang tao walang perpekto. Ang Diyos lang ang perpekto mga guys. So, kaya ganun talagang kapalaran ng tao. Kasi hindi naman pwedeng sabihin na walang katapusan. Kasi siguro magkaka datul na mga guys dito sa mundo. Walang mano. Purong dito lang mananatili. So, lilipas ang iba. Ang iba, merong usbong. At tao galon lang. Palit-palit. So, ito mga guys, medyo naiba lang ang topic dito sa Nag-ano lang tayo konting Kasi medyo nakakabahalang ganun siya. Kaya medyo ang ibang mga mga nanay o tatay, kung baga matutukan yung mga anak, yung masarap lang talaga kung merong paksiw na isda. Paksiw ba? Tuyo. Pwedeng isugba mag-ihaw-ihaw ba ng tuyo. Tapos yung gulay. Tapos tinula. Yun ang healthy mga guys. Yung hindi ang puso talaga tamaan. Kasi yung talagang asidi, sasabihin nila. Yung mga asidi lahat yung sasabihin kanula. Walang mabuting asidi mga guys. Kahit anong asidi. Basta asidi. Sobra-sobra ka, maggamit ka sa araw-araw, kahit sasabihin pa yan, mga kanula. Naku mga guys, walang asiti na mabuti. Basta asiti, kung maggagamit ka ng tudo-tudo. Walang asiti nga. Ang mo, dibdib mong, yan, yung puso mong tatamaan. Yun talaga mga guys, para malaman ng tao na umiwas sa asiti, yung mga asin, kidney mo sira kung ka asin. Yung asukal naman, yung matamis, soft drinks, yung yung diabetes naman. Kailangan barubalan silang mga guys. Doon talagang pinakamaganda. So okay mga guys, update tayo nito mga guys. Medyo nag-topic tayo ng konting inanakit sa ating buhay na mga tao. Ganun talaga, hindi tayo tansya ng kapalaran ng tao kasi hindi naman yan susuito lahat na hindi mo naman minuminuto makikita kung anong kainin. Pwede mong barahin. Kung alas 4 ng madaling araw gising si Mrs. Ayun na rin na makatulog kami 1:00 ng madaling araw, 12:00, 1:00 ng madaling araw mga guys. Yun talaga. So okay mga guys, babalik kami dito ni Patrick mamaya. So update natin mamaya sa pagpahid ng grout. Okay mga guys, update tayo dito sa tapos nila ng pag-tiles dito sa may pinto ng CR, yung